Eunice's point of view. Sir, baka po mahuli tayo ng mga magulang mo. Kinakabahang sambit ko ngunit hindi ako pinapansin ni Xander. Nagpatuloy siya sa paghalik sa leeg ko at agad akong nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa katawan. Mariin akong napahawak sa mga balikat niya nang mas bumaba pa ang kanyang mga halik. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang bahagyang mapaungol dahil sa kanyang ginagawa. Huwag kang masyadong maingay, bilin ni Xander bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Napapikit na lamang ako nang muli kong maramdaman ang labi niya sa balat ko. Pinilit ko ang aking sarili na huwag gumawa ng kahit na anong ingay upang hindi kami mahuli. Matagal nang may nangyayaring ganito sa amin ni Xander. Parehas naman kami ng nararamdaman ngunit hindi namin magawang ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol dito. Nahihiya kasi ako dahil naging mabuti sa akin ang mga amo ko sa halos ilang taon kong paninilbihan sa kanila. Hindi ko alam kung papaano silang magre-react pag nalaman nila ito. Xander, mahinang sambit ko. Hindi ko alam kung saan ako hawak o babaling dahil sa kakaibang nararamdaman. Nagpatuloy si Xander sa kanyang ginagawa at hinayaan kong may mangyari ulit sa amin. Mahal ko siya. At ramdam ko naman na mahal niya rin ako. Hihingal-hingal akong lumabas ng kwarto niya at agad na dumiretso sa kusina para mag-asikaso na. Mabuti na lamang at abala ang mga amo ko sa kanilang trabaho at hindi kami nahuli. I love you. Biglang sabi ni Xander na hindi ko na malayang nakasunod na pala sa akin sa kusina. Napangiti naman ako at bahagya siyang nilingon. I love you too. Sagot ko. Saglit niya akong niyakap bago lumayo sa akin at naupo. Nagpatuloy ako sa pagluluto habang nananatili namang nanonood sa akin si Xander. Masaya na ako sa ganitong sitwasyon ng relasyon naming dalawa at hindi na pumasok sa isip kong umamin sa kanyang mga magulang. Wala naman yung problema kay Xander dahil maging siya hindi alam kung papaanong sasabihin ang tungkol sa amin sa kanyang magulang. Sakto namang natapos ako sa pagluluto ay ang pagpasok ng aking mga amo sa kusina. Dali-dali akong naghanda sa lamesa at nang matapos ay sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Eunice, malapit ng bakasyon mo Biglang sambit ni Sir Melvin. Opo. Nahihiyang sagot ko. Huwag mong kalilimutan yung pasalubong ko. Natatawang singit naman ni Ma'am Valerie. Bahagya akong napangiti. Naging malapit na talaga ako sa mga amo ko dahil itinuturing na rin nila akong pamilya. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko dahil naging maayos ang pagtatrabaho ko dito sa Australia. Nagulat naman ako nang mapansin na nakatitig na pala sa akin si Xander. Binigyan ko siya ng nagtatanong na tingin ngunit binaliwala niya lang ako at bumalik sa pagkain. Nangunot naman ang noo ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit ba bigla na lang siyang naging ganon. Maayos pa naman kami kanina. Maraming salamat sa hapunan, Eunice. Masayang wika ni Ma'am Valerie. Nagpaalam na ang mag-asawa dahil babalik na sila sa kanilang mga trabaho. Naiwan naman kami ni Xander sa kusina. Kapansin-pansin ang kakaibang tingin niya sa akin, kaya naman hindi ko maiwasang maguluhan. May problema ba? Nagtatakang tanong ko. Agad naman siyang napaayos ng upo at nag-iwas ng tingin sa akin. Wala naman. Tipid na sagot niya. Sabihin mo na. Sambit ko. Bakit ba kasi kailangan mo pang magbakasyon? Tanong niya. May iwan ako ritong mag-isa. Dagdag na sabi niya pa. Siyempre, bibisitahin ko rin ang mga magulang ko sa probinsya. Natatawang sagot ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita ipagpapalit doon. Dagdag na wika ako. Siguraduhin mo lang, dahil lilibutin kong Pilipinas mahanap lang kita. Seryosong sagot niya. Napailing naman ako at marahang naglakad palapit sa kanya. Hindi ko napigilan ang aking sarili na hawakan ng kanyang ulo at bahagyang guluhin ang buhok niya. Wala rin naman akong balak na maghanap ng iba. Sambit ko. Mabuti nang nagkakalinawan tayo. Wika niya. Nagulat na lang ako nang bigla siyang tumayo para yakapin ako.
Saglit lang yon at walang imik-imik siyang naglakad paalis ng kusina. Napakamot na lang ako sa batok dahil sa inasal niya. Sinimulan ko ng simsimin ang aming pinagkainan. Nang matapos, ay agad na rin akong nakaramdam ng pagod. Kaya't napagdesisyonan kong pumunta na sa aking kwarto para makapagpahinga at matulog. Xander's point of view. Ilang araw ko nang napapansin ang ginagawang pag-iwas sa akin ni Eunice. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siya nagkaganon. Maayos naman kami ng isang linggo at wala akong maalala na pinagtalunan namin. Baby, may problema ba? Malambing na tanong at agad na yumakap sa kanya. Baka mahuli tayo ng mga magulang mo. Sagot ni Eunice. Alam mo namang busy ang mga yun kapag ganitong oras. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Sambit ko. Wala, ayos lang ako. Sagot niya. Mamaya mo na ako kulutin kasi nagtatrabaho pa ako eh. Dagdag na sabi niya pa. Naiwan akong tulala at naguguluhan dahil sa inasta niya. Pinapanood ko ang paglalakad ni Eunice palabas ng kusina hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Hindi ko napigilan ng sarili kong mapasimangot. Sa isang linggo uuwi na siya sa Pilipinas para magbakasyon at isang buwan kaming hindi magkakasama tapos ganito pa. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang maglakad palabas ng bahay. Kailangan ko munang abalahin ang aking sarili sa kumpanya para hindi ko masyadong maisip ang nangyayari kay Eunice. O pre, ba't naman nakasimangot ka? Natatawang bungad sa akin ni Dila nang makasalubong ko siya sa kumpanya. Wala pre, tipid na sagot ko. May nangyari ba sa bahay niyo? Nagtatakang tanong niya pa. Hindi ako sumagot at mas piniling dumiretso na lang sa aking opisina. Nagulat na lang ako nang mapansin na nakasunod na pala sa akin ang aking kaibigan. Kunot noon na siyang nakatitig sa akin na para bang inoobserbahan ako mabuti. Dahil ba to kay Eunice? Nakangising tanong niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Wala talaga akong maitatago sa kaibigan kong ito. Ilang araw na kasi niya akong iniiwasan. Sambit ko. Hindi ba kayo nag-away? Panguusisa niya. Hindi naman. Maayos pa nga kami nung isang linggo eh. Sagot ko. Kung kailan naman malapit na siya magbakasyon. Dagdag na sabi ko pa. Baka inihahanda ka lang niya. Biglang sambit ni Dylan. Ha? Para saan naman? Naguguluhang tanong ko. Hindi ba't magbabakasyon siya? Ibig sabihin magkakahiwalay kayo. Baka inihahanda ka lang niya para sa paghihiwalay niyo. Paliwanag niya. Bakasyon lang naman yun saka isang buwan lang. Saad ko. Sunod-sunod na napatango si Dylan. Kung ako sa'yo, kausapin mo na lang siya para maliwanagan ka. Suwestyon niya. Ilang beses ko nang ginawa pero iniiwasan niya pa rin ako. Napakamot ako sa aking ulo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Para na akong mababaliw kakaisip kung bakit biglang naging ganun ang trato sa akin ni Eunice. Nang lumabas ng opisina ko si Dylan ay itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa aking trabaho. Iniiwasan ko na rin muna na isipin si Eunice dahil lalo lang akong nahihirapan. Sir, may tawag po para sa inyo. Biglang sambit ng sekretarya ko na bahagyang nakasilip sa pinto ng aking opisina. Sige, pakitransfer mo na lang dito. Sagot ko. Ilang saglit lang at nagring na ang telepono malapit sa akin. Agad ko naman tong sinagot. Hello? Sambit ko. Xander! Anak! Aligagang wika ni Mami. Ramdam ko ang pagkataranta sa boses niya kaya naman agad akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ko na napigilan ang pagkunot ng aking noo, pati na rin ang pagtayo ko. Bakit Mami? May nangyari ba? Tarantang tanong ko. Si Eunice! Sambit niya. Nagpaalam na aalis na. Dagdag na sabi niya pa. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Sa isang linggo pang bakasyon niya, hindi ba? Naguguluhang tanong ko. Ayun na nga, kailangan na raw niya umuwi sa Pilipinas at hindi na niya mahihintay ang isang linggo. Paliwanag ni Mami. Hindi na namin siya nagawang pigilan anak. Dagdag na sambit niya pa. Saglit akong hindi nakakilos dahil sa mga narinig ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Nang mabalik sa ulirat ay saka pa lamang ako kumilos. Ibinaba ako ng tawag at dali-daling tumakbo palabas ng opisina.
Hindi na ako nagsayang ng oras at nang makasakay ako sa kotse ko ay nagmamadali ko itong pinaandar at nagmaneho na papunta sa airport. Sana maabutan pa kita. Wala sa sariling sambit ko at mas binilisan pa ang pagmamaneho. Eunice point of view. Isang buwan nang nakakalipas nang makauwi ako rito sa Pilipinas. Wala to sa plano ko ngunit kinakailangan. Hindi pa rin ako umuwi sa probinsya namin dahil hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa mga magulang ko ang sitwasyon ko ngayon. Napatingin na lang ako sa tiyan ko at bahagya itong hinimas. Isang buwan na rin akong buntis at napapansin ko na ang ilan sa mga pagbabago sa aking katawan. Friend, tulala ka na naman dyan. Sita sa akin ang kaibigan kong si Agnes. Bakit ba naman kasing itinakas mo yung dinadala mo eh? Dagdag na sabi niya pa. Alam mo naman na hindi alam ng mga amo kong namamagitan sa amin ng anak nila. Ano na lang ang sasabihin ng mga yun kapag nalaman nilang tungkol dito? Malungkot na sabi ko. Pero ikaw lang din ang mahihirapan yan ngayon. Nag-aalalang sambit niya. Total, sabi mo naman ay mahal ka nung lalaki. Bakit hindi mo pinaalam sa kanya? Tanong niya pa. Magiging komplikado lang ang lahat. Nakatungong sagot ko. Kahit ang totoo ay hindi ko lang talaga kayang sabihin sa kanya dahil alam kong masisira ang pangalan niya. Mayamang binata si Xander kahit wala ang tulong ng kanyang mga magulang. Kilala rin siya sa Australia kaya naman malaking kasiraan to kapag nalaman ng media. Sunod-sunod akong napabuntong hininga at napatitig sa kawalan. May konti pa akong ipon na magagamit ko para magsimula dito sa Pilipinas. Kailangan ko lang maging masipag para mapalago yun para kapag nanganak na ako ay meron naman akong magagamit. Kanina pa nagre-ring ang cellphone mo. Ayaw mo bang sagutin? Biglang tanong ni Agnes. Hindi na, mga amo ko lang yan. Sagot ko. Ikaw ang bahala. Sambit niya. Basta tandaan mo, hindi ka makakapagtago habang buhay. Bilin niya pa sa akin. Nakatitig na lang ako sa kanya at pinanonood siyang maglakad papunta sa kusina. May punto naman ang sinasabi niya pero saka ko na lang yun iintindihin kapag dumating na ang araw na iyon. Napagdesisyonan kong maglibot sa Maynila para makahanap ng magandang pwesto. Bala kong magtayo ng isang maliit na business na sana unti-unti kong mapalago. Eunice? Gulat na sabi ng isang pamilyar na lalaki. Kiko? Hindi makapaniwalang sabi ko. Kailan ka pa nakabalik? Ang tagal na nating di nagkita. Masayang sabi niya. Isang buwan pa lang ako rito. Sagot ko naman. Ano palang ginagawa mo rito? Tanong niya pa. Naghahanap kasi ako ng pwesto na pwedeng pagtayuan ng business. Sagot ko. Naks, asensado ka na. Biro niya pa dahilan para matawa naman ako. Hindi naman, kailangan lang para sa future ko. Sagot ko at bahagyang hinimas ang aking tiyan. Buntis ka? Gulat na bulalas ni Kiko. Oo. Naiilang na sambit ko. Ang mabuti pa pumunta ka sa kumpanya ko. Baka maisipan mong mag-invest sa amin. Suwestyon niya dahilan para mapatitig ako sa kanya at mapaisip. Maliit na halaga lang ang meron ako. Nahihiyang sabi ko. Wala namang problema doon. Wika niya. Pag-isipan mong mabuti. Kung maghahanap ka pa lang ng pwesto at saka ka magpapatayo, matatagalan pa yun. Dagdag na sabi niya pa. Napatango naman ako. May iniabot sa akin si Kiko na maliit na card na agad ko namang tinanggap. Nagpaalam na rin siya para umalis at nang tuluyan na siyang makalayo ay napagdesisyonan ko na ring umuwi. Naabutan ko si Agnes na nagluluto ng pagkain para sa hapunan. Dumiretso na lang ako sa sofa at agad nang naupo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pagod. Oh, nandiyan ka na pala. Gulat na sambit ni Agnes nang mapansin ako. Kararating ko lang din. Sagot ko. Agnes, kilala mo ba ito? Tanong ko pat ipinakita ang card na hawak ko. Marahang naglakad palapit sa akin ang aking kaibigan. Kinuha niya ang card at agad nanlaki yung mga mata niya nang mabasa niyang nakasulat dito. Saan mo nakuha ang card na ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kay Kiko, kabatch ko siya nung college ako noon.
Sagot ko. Sikat ang kumpanya niya sa Pilipinas. Anong napag-usapan niyo? Wika ni Agnes. Mag-invest daw ako sa kanila. Sagot ko. Pumayag ka na, friend. Hindi ka magsisisi. Nakangiting sabi niya. Muli akong napatitig sa card at saglit napaisip. Hindi ko na napansin ang pag-alis ni Agnes at pagbalik niya sa kusina. Ilang minuto pang lumipas na nakatulala ako at nag-iisip. Kung mag-i-invest ako sa kumpanyang to ay hindi na ako mahihirapan. Lalo pa ngayon at buntis ako. Huy, mamaya ka na mag-isip. Kumain na muna tayo. Biglang sigaw ni Agnes. Agad naman akong naglakad papunta sa kusina. Tahimik kaming kumakaing magkaibigan dahil lutang pa rin ang isip ko sa kakaisip kung ano bang magiging desisyon ko. Nang matapos kumain ay napagdesisyonan ko ng pumunta sa kwarto dahil sa pagod na nararamdaman ko. Medyo inaantok na rin kasi ako, bukod ron ay maaga pa akong aalis bukas. Xander's point of view. Anak, lumabas ka na riyan at kakain na. Bahagyang sigaw ni Mami ngunit hindi ako nakinig. Isang buwan na simula nang umalis si Eunice. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa niya yun sa akin. Ilang beses ko na rin siyang sinubukang tawagan ngunit hindi niya sinasagot ang mga iyon. Wala akong maisip na dahilan para gawin niya sa akin yun bigla. Xander! Sigaw ni Daddy. Inis akong bumangon sa aking kama at dali-daling naglakad papunta sa banyo. Saglit akong nag-ayos ng aking sarili at nang makontento ay agad ring lumabas. Napadaan ako sa kwarto ni Eunice at sa hindi maipaliwanag na dahilan, kusa na lamang naglakad ang mga paa ko papasok doon. Masusi kong inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto. Wala ni isang gamit ni Eunice ang naiwan dito. At wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapayo ko at mapabuntong hininga. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Malungkot na sambit ko sa kawalan. Pinilit kong pigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa aking mga mata. Ngunit nabigo ako. Napaluhod na lamang ako nang tuluyan ng bumagsak ang aking mga luha. Sinubukan kong pigilan ang makagawa ng ingay dahil sa aking paghikbi. Naagaw naman ang isang bagay sa ilalim ng kama ang atensyon ko. Kahit nanlalabo ang aking mga mata dahil sa mga luha, ay dahan-dahan akong gumapang palapit doon at kinuha ang bagay na yon. Gulit akong napatitig sa aking nakuha. Hindi ito maaari. Wala sa sariling sambit ko. Nagpatuloy ang aking pag-iyak. Nang mapagtanto ang nangyari, nanatili akong nakatitig sa pregnancy test na aking hawak habang nakatakip ang isang kamay ko sa aking bibig. Xander? Gulat na bulalas ni Mami nang makita ako sa kwarto ni Eunice. Anong ginagawa mo riyan? Dagdag na tanong niya pa. Hindi ako nakapagsalita. Sinubukan ko pang pigilan ang aking pag-iyak. Ngunit muli akong nabigo. Dahan-dahan akong napalingon kay Mami. At nang makita ko siya ay malakas na akong napahagulgol. Ano bang nangyayari, anak? Nag-aalalang tanong niya. Mom. Tanging nasabi ko at nagpatuloy na sa pag-iyak. Anak, magsalita ka. Ano bang nangyayari? Tanong ulit ni Mami at agad na lumapit sa akin para yakapin ako. Buntis siya. Mom. Luha ang sabi ko. Buntis si Eunice. Dagdag na sabi ko pa. Ano? Paano nangyari yun? Gulat na sambit ni Mami. Mami, magkakaanak na kami ni Eunice. Parang batang sabi ko habang patuloy na lumuluha. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Masaya ako dahil magkakaroon na ako ng anak. Ngunit nasasaktan ako dahil inalayo siya sa akin ni Eunice. Hindi niya man lang ako kinausap tungkol sa bagay na ito. Xander, ano pa yung sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Mami. Matagal na kaming may relasyon ni Eunice, Mom. Pag-amin ko. I'm sorry. Sorry kung hindi namin nagawang sabihin sa inyo. Natatakot kasi kami sa magiging reaksyon nyo. Dagdag na sabi ko pa. Naramdaman ko na lamang ang paghigpit ng yakap sa akin ni Mami. Dahilan para mas lalo akong maiyak. Alam na namin na may relasyon kayo, anak. Sambit niya.
Hindi lang kami nagtatanong dahil alam naming natatakot kayo. Sambit niya pa. Bahagya akong bumitaw sa pagkakayakap kay Mami at gulat na tumingin sa kanya. Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin na alam niyo na pala? Naguguluhang tanong ko. Dahil hinihintay namin kusa niyong sabihin sa amin. Nire-respeto namin ang relasyon ninyo at ayaw namin kayong pangunahan. Paliwanag ni Mami. Gusto kong matuwa sa mga oras na ito ngunit huli na ang lahat. Wala na si Eunice at malayo na siya sa akin. Maging ang anak namin ay malayo na sa piling ko. Anong gagawin ko, Ma'am? Tulungan niyo ako. Luha ang tanong ko. Bakit hindi mo siya sundan sa Pilipinas? Sagot ni Mami. Saglit akong napatigil dahil sa sinabi niya. Bakit nga ba hindi ko naisip yon? Pwede ko naman siyang puntahan sa Pilipinas at doon hanapin. Pwede rin naman akong magpatulong sa mga kaibigan kong nando doon. Anak, ikalma mo muna ang sarili mo. Maghanda ka para sa mga posibleng mangyari oras na makita kayong ulit. Paano mo siya haharapin? At papaano mo siya kakausapin tungkol sa bagay na ito? Seryosong sambit ni Mami. Napatango naman ako bilang tugon. Salamat, Ma'am. Wika ko. Ngumiti naman siya at muli akong niyakap. Nang matigil ako sa pag-iyak ay agad akong bumalik sa aking kwarto para mag-ayos. Ayoko namang makita ako ni Daddy na ganitong itsura. Baka magtaka pa yun. Agad akong bumabat nagtungo sa kusina. Naabutan ko ang mga magulang kong kumakain na. Kaya naman agad na rin akong nagsandok ng pagkain. Pansin ko ang mayat-mayang pagsulyap sa akin ni Mami ngunit hindi siya nagsasalita. Napabuntong hininga na lamang ako at napatitig kay Daddy. Dad, tawag ko sa kanya. Bakit anak? Takang tanong niya pa. Balak ko ho sanang pumunta sa Pilipinas. Sambit ko dahilan para mapatigil siya sa pagkain at mapatitig sa akin. Ano naman ang gagawin mo ron? Tanong niya ulit. Kailangan ko pong makausap si Eunice. Sagot ko. Please Dad, pumayag ka na. Nagmamakaawang sabi ko pa. Bahagya siyang umiling. Wala naman akong balak na pigilan ka. Basta't siguraduhin mong mag-iingat ka at tatawag ka sa amin palagi. Wika niya. Bahagya akong napangiti at sunod-sunod na tumango bilang pagtugon. Nagpatuloy kami sa pagkain at nang matapos ay agad na rin akong umakyat sa aking kwarto para makapaghanda ng mga gamit. Kinabukasan ay nagbiyahe na rin ako agad papunta sa Pilipinas. Mabuti na lamang at nakapag-book agad ako ng flight. Tumagal ng halos 12 oras ang flight ko. At ang una kong tinawagan nang makababa ako ay ang aking matalik na kaibigan. Hello, napatawag ka. Bungad na sambit niya nang sagutin ang tawag ko. Pwede mo ba akong sunduin? Tanong ko. Ha? Nandito ka sa Pilipinas? Hindi makapaniwalang sambit niya. Natawa ako dahil sa naging reaksyon niya. Oo, kadarating ko lang. Sagot ko. Sige, pupuntahan kita sa airport. Wika niya't agad na ibinaba ang tawag. Dahil nagugutom ako ay naglibot muna ako sa airport para maghanap ng makakainan habang hinihintay ang kaibigan ko. Narito lang din naman yun sa Maynila kaya batid kong hindi magtatagal ang kanyang biyahe. Nang makahanap ng restaurant ay agad ako nag-order. Dali-dali naman akong kumain nang dumating na ang mga order ko dahil kanina pa akong nagugutom. Napaigdad pa ako dahil sa gulat nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Kinuha ko naman to agad at sinagot ang tawag. Nasaan ka na? Nandito na ako. Sambit ng aking kaibigan. Sandali, papunta na ako sa may labas. Sagot ko at agad na ibinaba ang tawag. Hindi ko na natapos ang kinakain ko. Dali-dali akong lumabas matapos kong magbayad at dumiretso na palabas ng airport. Malayo pa lamang ay nangingibabaw na ang kotse ng aking kaibigan. Nakatindig siya sa tabi nito at prenteng nakasandal habang hinihintay ako. Agad naman siyang sumalubong sa akin nang mapansin ang paglapit ko. Xander! Masayang tawag niya sa akin. It's been a while, Kiko. Napangiting sambit ko. Saglit kami nagyakap at dumiretso na rin kagad sa kanyang kotse. Halos 10 taon na rin kaming magkaibigan ni Kiko. Nagkakilala kami sa isang business meeting hanggang sa nabuo na ang aming pagkakaibigan.
Ano naman ang ginagawa mo rito sa Pilipinas? Biglang tanong ni Kiko habang nasa biyahe kami. May hinahanap kasi akong babae. Pag-amin ko. Naks, mukhang tinamaan ka ng matindi ah. Pangasar niya sa akin at bahagyang natawa. Palibhasa kasi hindi mo pa nararanasan. Biro ko naman sa kanya. Saan mo naman sa Pilipinas hahanapin ang babaeng tinutukoy mo? Malawak ang Pilipinas kaya dapat meron kang ideya kung saan ka magsisimula. Sambit niya. Ang totoo hindi ko rin alam. Sagot ko't napakamot sa batok. Umiiling namang sumulyap sa akin ang tingin ng aking kaibigan. Anak ka naman ng teteng oh. Natatawang singhal niya. Baka naman nalibot mo ng buong Pilipinas hindi mo pa rin nahahanap yung babaeng yan. Dagdag na biro niya pa. Handa akong libutin ng buong Pilipinas para lang mahanap siya. Seryosong sabi ko. Patay na patay ka naman sa babaeng yun. Maganda ba? Pangaasar ulit ni Kiko. Natawa na lamang ako dahil sa kanya. Kahit papano ay saglit na nawala sa isip ko ang aking problema. Halos kalahating oras lang naging biyahe namin at nakarating na rin kami sa bahay nila Kiko. Hindi naman ito ang unang beses na nakapunta ako rito. Kaya naman kilala na rin ako ng ilan sa mga kasambahay niya. Maliban na lang sa mga bago. Magpahinga ka na muna pre. Bukas mo na lang simulan ng paghahanap mo. Sambit ni Kiko matapos kaming kumain ng hapunan. Mabuti pa nga, kanina pa ako inaantok eh. Natatawang sagot ko. Doon ka na lang sa dati mong kwarto, malinis naman yun. Sambit niya pa. Tumango naman ako at agad na naglakad papunta sa kwarto. Isang maleta ng mga damit lang ang dala ko dahil wala sa plano ko magtagal rito. Kailangan kong mahanap si Eunice sa lalong madaling panahon. Eunice point of view. Friend, paganda ng pagandang buhay natin ah. Natatawang biro sa akin ni Agnes. Sira ka talaga. Singhal ko sa kanya at bahagyaring natawa. O kamusta si Xavier? Tanong ko pa. Nako, kanina pa itong natutulog. Hindi ko nalang ginising dahil naglinis din ako ng bahay. Sagot niya. Nang maibaba ko ang bag ko ay agad akong lumapit sa kanya. Napatitig naman ako sa anak ko na mahimbing ang tulog sa kanyang kuna. Hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing tititigan ko siya dahil kamukhang kamukha niya si Xander. Halos 2 taon na ang lumipas. Kahit papano, naging maayos naman ang buhay namin. Lalo na nang mag-invest ako sa kumpanya ni Kiko. Naging malaking tulong yun para sa akin at sa anak ko. Kumain ka na ba? Biglang tanong ni Agnes. Hindi pa nga eh, late na natapos ang meeting ko sa kumpanya ni Kiko. Sagot ko. Kumain ka na muna ron, pinagtabi kita ng paborito mo. Sambit niya. Tumango naman ako at bahagyang napangiti. Mabuti na lang at meron akong kaibigan na katulad ni Agnes. Simula nang makabalik ako dito sa Pilipinas, hindi na ako iniwan ni Agnes. Lalo na ng mga anak ko. Nanatili lang siya sa tabi ko. Hanggang ngayon ay hindi niya ako iniwan. Siya na ngang nag-aalaga sa anak ko tuwing may meeting akong pupuntahan. Napatigil naman ako sa pagkain nang bigla akong makarinig ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Narinig ko ang paglalakad ni Agnes para lapitan at buksan yon, kaya naman nanatili na lang ako sa aking pwesto. Oh, ikaw pala. Dinig kong sambit ni Agnes. Nakauwi na ba si Eunice? Tanong ng isang pamilyar na boses. Hindi ko na naituloy ang pagkain at dali-dali akong naglakad palabas ng kusina. Naabutan ko si Kiko na bahagyang nakasilip sa pintuan. Pasok ka, wika ni Agnes. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ko. Bakit? Parang ayaw mong nandito ako ah. Natatawang tanong naman ni Kiko. Binibisita ko lang ang inaanak ko. Dagdag na sabi niya pa. Hindi pa nga binyag ninong ka na? Pala desisyon ka. Biro ni Agnes sa kanya. Ganon din naman yun dahil hindi ako makakalimutan ni Eunice. Sagot ni Kiko. Gabi na at nag-abala ka pang bumisita? Marami pa namang ibang araw. Singit ko sa usapan nila. Stress na kasi ako sa kumpanya at kailangan kong mag-relax. Alam mo namang ang inaanak ko lang ang magpapakalma sa akin. Saad niya. Napasapo na lamang ako sa aking noo. Huwag mo ang ginagamit ang anak ko. Singhal ko sa kanya. Oo nga Kiko, alam naman nating lahat na si Eunice ang gusto mong makita.
Sambit pa ni Agnes na nagpatigil sa akin. Kunot-noo akong napatitig sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo? Nagtatakang tanong ko. Huwag kang nakikinig sa kaibigan mo yan, Eunice. May sapak ng isang yan. Sagot ni Kiko. Anong sapak? Gusto mong sapakin kita? Singhal ni Agnes. Pinabayaan ko na silang magtalo at bumalik na lang ako sa kusina para ipagpatuloy ang pagkain. Makalipas ang ilang minuto, ay katakatakang nanahimik ng dalawa sa sala. Nang matapos naman akong kumain, ay saglit ko lang itong inimis bago agad na lumabas ng kusina. Naabutan ko ang dalawa na para bang mga batang nakatitig kay Xavier habang natutulog. Kapag nagising yan, kayong magbabantay riyan ha? Biro ko sa kanila ngunit hindi nila ako pinansin. Nanatili lang silang nakatitig sa anak ko. Wala naman akong nagawa kung hindi ang mapaupo sa sofa dahil sa labis na pagod. Eunice, gusto mo bang gumala sa labas? Biglang tanong ni Kiko na nasa tabi ko na pala. Katatapos ko lang kumain eh, sagot ko. Maggagala lang eh, singhal naman niya. Saan naman? Lalo lang ako mapapagod niyan, sambit ko. Dali na, mag-i-enjoy ka rin naman dito. Pamimilit niya pa. Kahit kailan ay makulit talagang isang to. Napahimas na lang ako sa aking noo at nag-isip saglit. Kung tatanggi ako ay mamimilit pa rin ang lalaking to. Kaya naman mas makabubuti kung pumayag na lang ako para manahimik na siya. O sige na nga, tara na. Basta hanggang 10:00 lang ako sambit ko. Mabilis namang napangiti si Kiko dahil sa naging sagot ko. Nagpaalam lang ako saglit para mag-ayos ng aking sarili. At nang makontento, ay agad ring bumalik. Agnes, ikaw na munang bahala rito sambit ko bago lumabas ng bahay. Pasalubong ko, friend sagot naman niya dahilan para mapailing na lang ako. Nagpatuloy kami sa paglalakad palabas at dumiretso na sa kotse ni Kiko na nakaparada sa tapat ng aming bahay. Nang makasakay, ay agad nang nagmaneho si Kiko. San ba tayo magagala? Biglang tanong ko. Sa mall lang. Natatawang sagot ni Kiko. Doon lang? Ay naku, nagpahinga na lang sana ako sa bahay. Singhal ko sa kanya na mas lalo naman niyang ikinatawa. Napapailing na lang ako at ibinaring ang tingin ko sa labas. Pinagmasdan ko ang mga gusaling na dadaanan namin. Nangunot naman ang noo ko nang biglang sumagi sa isip ko si Xander. Dali-dali ko yung iwinaksi sa aking isipan at nag-isip ng ibang bagay. Nang makarating kami sa mall, ay nanatili lamang akong nakasunod kay Kiko. Hinayaan ko siyang mauna at pumunta sa kung saan niya gusto. Hindi naman ako mahilig sa paggagala sa mall, kaya naman wala akong pakialam kahit saan pa kami mapadpad rito. Xander's point of view. 2 taon nang nakakalipas ngunit hindi ko pa rin nakikita si Eunice. Konting-konti na lang ay malapit na akong sumuko. Ngunit sa tuwing maaalala ko na may anak kami, nagkakaroon ulit ako ng lakas ng loob. Kahit matagal na ang lumipas ay may mga gabi pa rin na hindi ko maiwasang malungkot at maiyak. Gustong-gusto ko nang mahanap si Eunice at makita ang anak namin, kahit saglit lang. Sir, nandito na po tayo. Biglang sabi ng driver dahilan para mabalik ako sa aking ulirat. Gulat akong napamasid sa paligid habang pinapahid ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na malayang tumulo na pala. Maraming salamat, Mang Bert. Sambit ko at agad na bumaba ng kotse. Hindi ko alam kung bakit nakasanayan ko nang pumunta sa mall para bumili ng mga gamit ng sanggol. Ni hindi ko nga alam kung babae o lalaki ang naging anak namin ni Eunice. Kaya't bumibili na lang ako ng kahit na ano. Umaasa ako na maibibigay ko mga ito sa araw na magkita kami. Kapapasok ko pa lamang ay naagaw na agad ang atensyon ko ng isang pamilyar na figura ng babae. Kasama ang isang pamilyar na lalaki. Kunot-noo ko silang pinagmasdan at kusa na lamang humakbang ang mga paa ko para sundan sila. Kiko? Sambit ko sa kawalan ng mamukhaan ko ang lalaki. Mas lalo naman akong nabalot ng pagtataka dahil wala namang nababanggit sa akin si Kiko na may girlfriend na pala siya. Nagpatuloy na ako sa pagsunod sa kanila at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay mabilis ang tibok ng aking puso at hindi na rin ako mapakali. Pamilyar talaga sa akin ang figura ng babae na kahit nakatalikod siya, sigurado akong nagkita na kami noon. Saan sila nagpunta?
Nagtatakang tanong ko sa aking sarili. Nalingat lang ako saglit ay bigla na silang nawala. Sinubukan ko pang maglibot-libot dahil sigurado kong hindi pa sila nakalalayo. Ngunit ni anino nila ay hindi ko na nakita. Napabuntong hininga na lamang ako at bagsak ang mga balikat na naglakad paalis. Malaking palaisipan pa rin sa akin kung sino yung babaeng kasama ni Kiko. Malakas ang kutob kong kilala ko rin ang babaeng yun at hindi ko maiwasang mapaisip kung bakit hindi man lang nabanggit ni Kiko ang tungkol sa kanya. Ano ba yan, Kiko? Akala ko ba mag-i-enjoy ako? Ikaw lang naman ang nag-i-enjoy eh. Malakas na singhal ng isang pamilyar na boses ng babae. Naging mabilis ang tibok ng aking puso. Hindi ako maaaring magkamali. Kilalang kilala ko ang boses na yun. Naging mabagal ang pagtalikod ko para tignan ang pwesto nila Kiko. Nang tuluyan na ako makaharap sa kanila, ay doon ko na kumpirma ang aking pakiramdam. Mabilis na nangilid ang aking luha ngunit pinilit kong pigilan ang mga iyon. Eunice, wala sa sariling sambit ko. Dahil kalapit ko lang sila ay naagaw nun ang atensyon nila Kiko at napatingin sa akin. Kitang-kita kong gulat sa mukha ni Eunice nang makita ko. Naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan at hindi nakapagsalita kaagad. Xander, nandito ka pala? Sambit ni Kiko at lumapit sa akin. Magkakilala kayo? Tanong niya pa na ang tinutukoy ay si Eunice. Hindi ko magawang sagutin si Kiko. Nakatutok ang atensyon ko kay Eunice. Natatakot akong alisin ang tingin ko sa kanya dahil baka bigla na naman siyang mawala. Eunice, wala sa sariling sambit ko ulit. Muli siyang napatitig sa akin at sa pagkakataong to ay naluluha na siya. Bakas pa rin ang gulat sa mukha niya ngunit hindi niya rin napigilan ng pag-iyak. Ano nangyayari sa'yo, Eunice? Nag-aalalang tanong ni Kiko at dali-daling nilapitan ng dalaga. Napakunot ang aking noon nang makita kung papaanong hawakan ni Kiko ang balikat ni Eunice. Hindi ko mapigilang makaramdam ng selos dahil sa aking nakikita. Xander, mahinang sabi ni Eunice. Magkakilala ba kayo? Nagtatakang tanong ni Kiko. Hindi ko pinapansin ang aking kaibigan. Marahan akong naglakad palapit kay Eunice habang seryosong nakatitig sa kanya. Nakatungo lang siya't hindi niya magawang tumingin sa akin ng diretsyo. Bakit, Eunice? Tanong ko nang makalapit ako sa kanya. Bakit mo ko iniwan? Dagdag na tanong ko pa't hindi ko na napigilan ng aking pag-iyak. Napatunghay si Eunice at napatitig sa akin. Kitang-kita ko ang lungkot at pagsisisi sa kanyang mukha. Ngunit hindi na nun mababago ang mga nangyari. I'm sorry. Tanging nasabi na lamang niya. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Eunice. Paliwanag mo kailangan ko. Bakit mo nagawa sa akin yun? Luha ang singhal ko. Pre, ano bang nangyayari? Muling tanong ni Kiko. Patawarin mo ko, Xander. Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga panahon yun. Humahagulgol na sabi ni Eunice. Bakit hindi mo ko kinausap? Bakit bigla ka nalang nagdesisyon? Sunod-sunod na tanong ko pa. Batid kong pinagtitinginan na kami ng ibang tao na dumadaan. Ngunit wala akong pakialam. Gusto kong mailabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko at masagot ang lahat ng mga tanong sa isip ko. Hindi ko rin kasi alam. Sagot ni Eunice. What the heck? Singhal ko. Gusto kong magdabog. Gusto kong magwala. Pinilit ko pa rin kontrolin ang galit na nararamdaman ko ngunit nabigo ako. Patakbo kong lumabas ng mall at dumiretso sa kotse ko na nasa parking lot. Nang makasakay ay dun ako humagulgol ng iyak at nagsisigaw. Inilabas kong lahat ng galit na nararamdaman ko at pinagsusuntok kong manibela ng aking kotse hanggang sa mapagod na ako. Eunice point of view. Eunice, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Kiko. Nagpatuloy ako sa pag-iyak nang biglang tumakbo si Xander. 2 taon na kaming hindi nagkikita at hindi ko inaasahan na dito pala kami muling magkakatagpo. Ang buong akala ko ay hindi na muling magkukrus pa ang aming mga landas. Masakit para sa akin na makita siyang ganoon.
Dahil sa akin kaya siya nasasaktan at nahihirapan ng ganon. Ano bang gagawin ko, Kiko? Luha ang tanong ko sa aking kaibigan. Sandali, hindi ko pa nga alam kung paano kayo nagkakilala ni Sander. Singhal niya. Anak siya ng amo ko sa Australia, Kiko. Pag-amin ko dahilan para mapatulala siya. Ibig sabihin, hindi na natapos ni Kiko ang kanyang sasabihin dahil sa labis na gulat. Oo, siya nga. Sagot ko dahil alam ko na kung anong itatanong niya. Siya ang ama ni Xavier. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko na naman napigilan ng aking sarili na mapaiyak. Gusto kong sundan si Xander ngunit pinangungunahan ako ng takot. Ni hindi ko na nga naisip na muli kaming magkikita kaya hindi ko alam kung papaano kong maipaliliwanag sa kanya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Gulat na tanong ni Kiko. Kung ganun ay, ikaw pa lang hinahanap niya dito sa Pilipinas? Dagdag na sabi niya pa. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. 2 taon na rito si Sander dahil hinahanap ka niya. Hindi ko naman alam na ikaw palang babaeng hinahanap niya dahil hindi rin naman ako nagtatanong. Napasapo siya sa kanyang noo at sunod-sunod na napailing. Kung ganoon, hinahanap niya ako? Wala sa sariling tanong ko. Bakit? Dagdag na tanong ko pa. Bakit akong tinatanong mo? Siyempre hindi ko rin alam. Singhal ni Kiko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sambit ko't napasubsob na lang sa mga tuhod ko. Umuwi na muna tayo, Eunice. Magpahinga ka't mag-isip ko ano bang dapat mong gawin. Wala kang maiisip kung ganyan ang itsura mo. Umalma ka na muna. Wika ni Kiko. Hinawakan niyang kamay ko't hinayaan siyang hilahin ako palabas ng mall. Dumiretso kami sa kotse niya at nang makasakay ay agad siyang nagmaneho. Nanatili naman akong tahimik sa biyahe hanggang sa makarating sa bahay. Nagpaalam lang ako kay Kiko bago pumasok sa bahay at dumiretso sa kwarto. Pabagsak akong nahiga sa kamat na patitig sa kisame. Hindi ko na naman maiwasang maiyak nang maalala ang mukha ni Sander kanina. I'm sorry. Wala sa sariling sambit ko sa kawalan. Nagpatuloy ako sa pag-iyak hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na rin pala ako. Kinabukasan ay nagising ako sa pag-iyak ni Xavier. Dali-dali akong bumangon ngunit naunahan na pala ako ni Agnes. Pasensya na, sambit ko. Ha? Anong pasensya na? Naguguluhang tanong niya. Magpahinga ka na lang doon, alam kong pagod ka. Dagdag na sabi niya pa. Napangiti ako ng pilit at naupo sa sofa na malapit sa kanya. Agnes, ano bang dapat kong gawin? Biglang tanong ko. Huy, napapano ka ba? Kung ano nung tinatanong mo sa akin? Inaantok ka pa ba? Singhal niya sa akin. Nagkita kami ng ama ni Xavier. Saad ko dahilan para mapatigil siya at gulat na mapatitig sa akin. Ano? Malakas na sigaw niya. Saan? Paano? Bakit? Sunod-sunod na tanong niya pa. Kagabi, sa mall. Sagot ko. Naramdaman ko na lang na umiiyak na pala ako. Hinanap niya ako, Agnes. 2 taon na niya ako hinahanap. Umiiyak na kwento ko pa. Alam ba niyang tungkol kay Xavier? Tanong ni Agnes. Hindi ko rin alam eh. Utal na sagot ko. Ang mabuti pa kausapin mo siya. Kung 2 taong ka na niyang hinahanap, ibig sabihin mahal ka talaga niya. Deserve niyang malaman ang lahat, Eunice. Payo niya sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang harapin. Sambit ko. Eunice, hindi na to tungkol sa'yo. Tungkol na to sa anak mo at sa tatay niya. Huwag mo namang ipagkait sa kanilang karapatan nila. Saad ni Agnes. Napatitig ako sa kanya at sunod-sunod na napabuntong hininga. Pinilit kong ikalma ang aking sarili para makapag-isip ako ng maayos. Agad kong kinuha ang cellphone ko, tinawagan si Kiko. Hello? Sambit niya nang sagutin ang tawag ko. Kiko, alam mo ba kung saan nakatira si Xander? Diretsyong tanong ko. Nandito siya sa bahay ko ngayon. Sagot niya. Hindi na ako nagsayang ng oras at kaagad na ibinaba ang tawag.
Dali-dali akong pumunta sa aking kwarto para makapag-ayos ng aking sarili. At nang makontento ay umalis na rin. Hindi ko na nagawang makapagsabi kay Agnes kaya iti-text ko na lang siya mamaya sa biyahe. Nang makasakay sa taxi, ay sinabi ko lang ang address ni Kiko. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Nag-isip na ako ng paraan kung papaanong ipapaliwanag kay Xander ang ginawa ko. At pinilit ko na rin ang sarili kong kumalma. Tumagal ng ilang minuto ang biyahe ko. At nang makarating ako ay agad akong bumaba matapos kong magbayad. Huminga ako ng malalim bago naglakad palapit sa bahay ni Kiko at 3 beses na kumatok sa pinto. Yes, ano hong kailangan nila? Tanong ng isang kasambahay na nagbukas ng pinto. Nandyan po ba si Kiko at Xander? Nahihiyang tanong ko. Saglit po ma'am, matatawagin ko lang po sila. Sagot ng kasambahay. Pasok po muna kayo. Dagdag na sabi niya pa. Nagdadalawang isip man ay pumasok pa rin ako. Mas lalong naging mabilis ang tibok ng aking puso ngayon na nasa loob na ako ng bahay. Hindi ako mapakali sa kinatatayuan ko at parang gusto ko na lang umalis. Kaya mo to, Eunice. Bulong ko sa aking sarili. Dapat lang nakayanin mo. Biglang sambit ni Kiko na nasa harapan ko na pala. Kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ko. Kararating ko lang. Natatawang sagot niya. Ma'am, ayaw hong lumabas ni Sir Xander sa kwarto niya. Wika ng kasambahay na nagpalungkot sa akin. Umalis na lang daw ho kayo. Dagdag na sabi niya pa. Mas lalo akong nalungkot dahil doon. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ko at mabilis na nangilid ang aking luha. Ano? Susuko ka na agad? Tanong ni Kiko. Hindi ganyan ang Eunice na nakilala ko. Dagdag na sabi niya pa sa akin at bahagya akong initian. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Paano kami makakapag-usap kung ayaw niya naman akong harapin? Sambit ko. Pero hindi ibig sabihin nun susuko ka na. Nakangiting sabi ni Kiko. Naglakad siyang palapit sa akin at may inabot ito. Ito ang susi ng kwarto niya. Sigurado akong nakalak yun. Gamitin mo yan. Sambit niya pa. Gulat akong napatingin kay Kiko ngunit naglakad na siyang palayo sa akin. Naiwan akong tulala at nag-iisip kung ano bang aking dapat gawin. Huminga ako ng malalim bago nagsimulang maglakad paakyat sa hagdan. Nanginginig ang mga kamay ko dahil sa labis na kaba. Ngunit kailangan ko itong gawin. 3 beses akong kumatok sa pintuan ngunit wala akong nakuhang sagot. Wala na akong nagawa kung hindi ang gamitin ng susi na ibinigay sa akin ni Kiko. Nang mabuksan ang pinto ay marahan akong naglakad papasok. Napatitig ako kay Xander na nakahiga sa kanyang kama at nakabalot ng kumot. Xander, mahinang pagtawag ko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka na! Singhal niya sa akin ngunit hindi ako nakinig sa kanya. Gusto lang sana kitang makausap. Sambit ko't nagpatuloy sa paglapit sa kanya. Umalis ka na, Eunice. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sigaw niya. Napatigil ako sa paghakbang. Nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa aking dibdib ngunit mas pinili kong tatagan ang aking loob. Sigurado naman akong mas grabe pang naramdaman ni Xander noon kesa sa nararamdaman ko ngayon. I'm sorry kung bigla na lang akong umalis, Xander. Naiiyak na sabi ko. Hindi ako nakapag-isip ng maayos ng mga panahong yun eh. Dagdag na sabi ko pa. Naririnig ko ang kanyang pagbuntong hininga ngunit hindi siya nagsalita. Nagpatuloy ako sa paglapit sa kama niya at naupo sa may tabi niya. Natakot ako na malaman ng mga magulang mo na buntis ako. At ikaw ang ama. Natakot ako sa maaaring maging epekto nun sa pangalan mo. Lalo pat sikat ka sa Australia. Ayoko namang maging dahilan ng pagkasira ng reputasyon mo doon. Saad ko. At hindi ko na rin mapigilan ang pag-iyak ko. Alam na nila mami at daddy na may relasyon tayo. Biglang sabi niya Xander. Matagal na pala nilang alam. Naghihintay lang sila na magsabi tayo. Sambit niya pa. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ko. Kung hindi ka nagdesisyon agad, edi sana hindi naging ganito. Kung sana kinausap mo lang ako. Handa naman akong panindigan ka dahil mahal kita, Eunice.
Pero mas pinili mong lumayo. Mahabang sabi niya. I'm sorry. Tanging nasabi ko at napahagulgol na lamang. Xander's point of view. Ngayong nasa tabi ko si Eunice ay hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ang tagal-tagal ko siyang hinanap ngunit bakit ako nagagalit ngayong nagkita na kami? Merong kakaibang kirot sa dibdib ko dahil narinig ko ang kanyang pag-iyak. Hindi ko na napigilan ang aking sarili't bumangon. Malungkot akong napatitig sa kanya habang patuloy siyang humahagulgol. Kusa na lang gumalaw ang katawan ko at niyakap siya ng mahigpit. Huwag ka nang umiyak. Pag-aalo ko sa kanya ngunit mas lalo lamang siyang naiyak. Akala ko hindi na kita makikita. Humahagulgol na sabi niya. I'm sorry. I'm really sorry. Sambit niya pa. Hindi ko na rin tuloy napigilan ng pag-iyak ko. Ilang taon kong hindi naramdaman ang mga yakap niya. Mas lalo ko pang hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Huwag ka nang umiyak, Eunice. Sambit ko. Matagal na kitang pinatawad. Dagdag na sabi ko pa. Kung alam ko lang na nandito ka rin sa Pilipinas, edi sana hinanap na rin kita. Umiiyak na sabi niya. Edi sana nakasama ka na namin ni Xavier. Sambit niya pa. Napatulala ako matapos marinig ang pangalang yon. Nawala na sa isip ko ang tungkol sa anak namin dahil mas inuna kong intindihin ang galit ko. Iyon ba ang pangalan ng anak natin? Tanong ko habang bahagyang nakangiti. Gulat na napatingin sa akin si Eunice. Alam mo? Tanong niya. Nakita ko ang pregnancy test mo sa ilalim ng kama mo. Saad ko. Kaya nagpursigi talaga akong hanapin ka rito. Dagdag na sabi ko pa. Ibig sabihin ba, alam na rin ng mga magulang mo? Tanong niya. Si Mami ang unang nakaalam. Sigurado naman akong nabanggit na rin ni Mami kay Daddy ang tungkol dito. Dahil ilang taon akong hindi umuwi sa Australia. Kwento ko. Napatitig sa akin si Eunice. Marahan kong hinawakan ng pisngi niya at pinunasan ng luha niya ron. Hindi ko napigilang mapangiti habang nakatitig sa kanya. Wala pa ring pinagbago ang kanyang mukha. Mahal na mahal kita, Eunice. Nakangiting sabi ko. Mahal na mahal din kita. Sagot naman niya. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad siyang hinalikan. Wala naman siyang ibang ginawa kung hindi ang hayaan ako. Pinagsaluhan namin ang matamis at mainit naming paghahalikan. Hindi ko naman naiwasang mapangiti habang nakatingin sa kanya at hinihingal matapos ang aming halikan. Gusto mo ba siyang makita? Biglang tanong ni Eunice. Ang anak natin? Sambit ko't bahagyang nakaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung handa na ba akong makita ang anak namin. Alam ko naman na maliit pa lang siya ngunit hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Oo, nakangiting sabi niya. Sige. Nagdadalawang isip na sagot ko. May parte sa akin na excited na akong makitang anak ko. Hindi ko lang alam kung papaano ako magre-react kapag kaharap ko na siya. Eunice's point of view. Xavier, nandito na si Daddy. Masayang sabi ko nang makarating kami sa bahay. Nagulat pa si Agnes na kasama ko si Xander, ngunit hindi siya nagtanong. Hinayaan niya muna kaming dumiretso sa kuno ni Xavier. Nang mapabaling ako ng tingin kay Xander, ay umiiyak na siya habang titig na titig sa anak namin. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Kamukha ka niya, sambit ko. Gusto mo ba siyang buhatin? Tanong ko pa. Tumingin naman siya sa akin at tumango. Nakangiti naman akong kinarga si Xavier at marahang iniabot sa kanyang ama. Anak ko ba talaga ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Xander. Ang cute-cute niya. Dagdag na sabi niya pa at bahagyang napangiti. Kamukhang kamukha mo na nga eh. Itatanong mo pa kung anak mo ba talaga. Natatawang singhal ko sa kanya. Thank you. Biglang sabi ni Xander. Thank you dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na makasama kayo ulit. Dagdag na sabi niya pa. Napangiti naman ako't agad yumakap sa kanya. Thank you rin.
dahil napatawad mo ko sa kabila ng nagawa ko. Sambit ko. Eunice, kumain na muna kayo. Biglang sabi ni Agnes. Sige, susunod na kami. Masayang sabi ko naman. Saglit pang nanatili si Xander sa sala habang buhat-buhat ang anak namin. Ako naman ay nagpunta na sa kusina para matulungan ang aking kaibigan sa paghahanda. Mabuti naman at nagkaayos na kayo. Nakangiting sabi ni Agnes. Salamat sa payo mo. Sagot ko naman. Kung hindi dahil sa mga sinabi mo sa akin kanina, hindi talaga ako magkakaroon ng lakas ng loob. Dagdag na sabi ko pa. Sus, gutom lang yan. Kumain na tayo. Natatawang singhal niya sa akin. Saktong natapos kami sa paghahanda ay ang pagpasok naman ni Xander sa kusina. Bago kumain ay ipinakilala ko muna sila sa isa't isa. Agad rin naman kaming nagsimulang kumain matapos noon. Hinayaan kong magpalipas ng gabi sa bahay namin si Xander para naman mas matagal niyang makasama ang anak namin. Alam ko naman na matagal na niyang gustong makita si Xavier. At wala na akong balak na ipagkait sa kanya yon. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Mas lalo kaming naging maayos ni Xander at magkasama na rin kaming nakatira sa iisang bahay. Paminsan-minsan ay dumadalaw sa bahay sila Kiko at Agnes para bisitahin si Xavier. Baby, tara na! Nakangiting sabi ni Xander na kanina pang nasa pinto. Saglit lang baby, patapos na. Sagot ko naman. Nang makontento sa pag-aayos, ay dali-dali na rin akong bumaba. Dumiretso muna ako sa kusina para puntahan si Agnes. Agnes, ikaw na munang bahala kay Xavier ha? Paalam ko. Oo naman friend, enjoy. Nakangiting sagot niya. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad nang lumabas ng bahay. Naabutan ko si Xander sa tabi ng kanyang kotse at naghihintay sa akin. Napangiti naman ako habang naglalakad palapit sa kanya. Nang makasakay sa kotse ay agad na nagmaneho si Xander. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nagyayang mag-date si Xander. Matagal-tagal na rin ang huling beses na lumabas kami. Dahil busy kami pareho kaya naman pumayag na rin ako. Anong meron dito? Gulat na tanong ko nang makita ang isang restaurant na merong pangalan ko. Surprise! Masayang sabi ni Xander. Ipinagawa ko to para sa'yo. Dagdag na sabi niya pa bago dali-daling bumaba ng kotse. Napatakip na lang ako ng isang kamay sa aking bibig dahil sa gulat. Marahan akong bumaba sa kotse at hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nakikita. Para saan? Nagtatakang tanong ko. Wala lang. Naalala ko kasi sabi mo nun ay pangarap mo to. Kaya ito na. Niregalo ko na sa'yo. Sagot niya. Hindi ko na napigilan ng pag-iyak. At dali-daling napayakap kay Xander. Bahagya naman siyang natawa dahil sa naging reaksyon ko. Ano, nagustuhan mo ba? Tanong ni Xander. Oo naman, ang ganda. Sobrang ganda. Namamanghang sagot ko. Thank you. Sabi ko pa. Basta para sa ikakasaya mo gagawin ko. Nakangising wika niya. Kahit umiiyak ay bahagya akong natawa. Bolero. Biro ko sa kanya. Seryoso ko, Eunice. Sambit niya. Nagulat naman ako nang bigla na lang siyang lumuhod sa harap ko at may inilabas na maliit na kahon. Ganito ko kaseryoso, Eunice. Nakangising sambit niya. Will you marry me? Tanong niya pa. Muli na naman akong napaiyak dahil sa ginawa niya. Halos manginig ang mga kamay ko dahil sa labis ng pagkabigla. Yes, I will marry you. Umiiyak na sagot ko. Dali-dali namang napatayo si Xander at agad na yumakap sa akin. Nang bumitaw siya sa pagkakayakap, ay saka pa lamang niya isinuot sa daliri ko ang singsing. Nakangiti naman akong pinanonood ang ginagawa niya. I love you. Biglang sambit ni Xander. I love you too. Masayang sagot ko naman. Xander's point of view. Mom, I'm getting married. Masayang sambit ko nang sagutin ni Mommy ang tawag ko. What? Gulat na bulalas niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kanino? Dagdag na tanong niya pa. Hindi ko naman napigilan ang aking sarili na mapailing dahil sa naging reaksyon ni Mommy. Kay Eunice, Mom.
Nakangiting sagot ko. Nagkita na kayo? Gulat na tanong niya. Kamusta na siya? Kailan kayo nagkita? Magkasama ba kayo ngayon? Sunod-sunod na tanong niya pa. Mom, isa-isa lang. Natatawang sambit ko. Ilang buwan ang nakalipas nang muli kaming magkita. And yes po, magkasama kami ngayon. Sagot ko sa mga tanong niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Sander, ha? Sigaw ni Mommy dahilan para matawa ko. I'm sorry, Mom. Naging busy lang talaga kami. Pagdadahilan ko. Kailan ang kasal nyo? Tanong niya. Next month na po. Sagot ko naman. Uuwi na kami ng Pilipinas. Sambit niya. Mom, next month pa naman yun. Reklamo ko. Abay, wala akong pakialam. Gusto na naming makita ang apo namin. Singhal niya sa akin at agad nang ibinaba ang tawag. Napailing na lang ako. Kahit kailan talaga yung OA ng mami ko. Umiiling akong naglakad papunta sa kusina at naabutan ko naman si Eunice na abala sa pagluluto. Marahan akong naglakad palapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Naramdaman ko pa na bahagya siyang nagulat dahil sa ginawa ko. Oh, kamusta ang pag-uusap niyo? Tanong niya. Uuwi daw sila rito. Sagot ko. Ha? Agad-agad? Gulat na bulalas ni Eunice. Ikaw naman, parang hindi mo kilala si Mommy. Natatawang sabi ko. Naku hindi pa ako nakakapaghanda. Papaano naman ako haharap sa kanila? Hindi ko nga alam ang sasabihin sa kanila eh. Tarantang sambit niya. Hinawakan ko naman siya sa magkabilang balikat niya at pilit na inihaharap sa akin. Huwag kang mataranta. Sila Mommy at Daddy yon. Alam mo namang mababait sila, hindi ba? Nakangiting sabi ko. Nahihiya kasi ako dahil sa ginawa ko. Sambit niya at agad na napayo ko. Wala kang dapat na ikahiya. Ang mahalaga ngayon, magkakasama na ulit tayo. Wika ko. Saglit pang nakatitig sa akin si Eunice bago sunod-sunod na tumango. Hinayaan ko na rin naman muna siya sa kanyang pagluluto at napagdesisyonan ko munang pumunta sa kwarto ni Xavier. Napangiti na lang ako na makita ko siyang mahimbing na natutulog. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ganito pala kapag naging isang ama ka na. Gustong gusto ko siyang kargahin pero pinipigilan ko ang aking sarili dahil baka magising lang siya. Mahirap pa naman siyang patulugin at magagalit sa akin si Eunice. Eunice point of view. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang nangyayari ang lahat ng ito sa akin. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na maiyak habang nakatayo ako sa labas ng simbahan at hinihintay na magbukas ang pinto. Suot ang wedding gown na matagal ko ng pangarap na maisuot. Pinilit kong ikalma ang aking sarili nang bumukas na ang pintuan. Marahan akong naglakad habang nakatitig sa unahan ng simbahan. Nakatayo rin si Xander na malawak ang ngiti habang nakatitig sa akin. Handa ka na ba anak? Nakangiting tanong sa akin ni Mama nang magkatapat kami. Opo ma, sagot ko. Sabay kaming naglakad papunta sa unahan ng simbahan. Sa kaliwa ko si Mama at sa kanan ko naman si Papa. Naging mabilis ang tibok ng aking puso sa unti-unting paglapit kay Xander. Ganito pala ang pakiramdam kapag kinakasal. You look so beautiful. Biglang sabi ni Xander nang magkatabi na kami. Napangiti naman ako dahil doon. Ang gwapo mo pa rin kahit anong isuot mo. Natatawang sabi ko naman. Natigil kami sa pagbibiruan nang dumating na ang pare at agad nang simulan ng seremonya ng aming kasal. Nanatiling magkahawak ang mga kamay namin ni Xander at nakangiti habang nakikinig sa pari. Xander, tinatanggap mo ba si Eunice bilang iyong asawa? Tanong ng pare. Opo, Father. Sagot naman ni Xander. Ikaw, Eunice, tinatanggap mo ba si Xander bilang iyong asawa? Tanong naman ng pari sa akin. Opo, Father. Nakangiting sagot ko. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare. Naging mabagal ang pagharap namin ni Xander sa isa't isa at nananatili ang ngiti sa aming mga labi. I love you, sambit ni Xander. And I love you too, sagot ko naman. Naramdaman ko na lamang ang labi ni Xander na lumapat sa labi ko. Hindi ko na iwasang mapapikit upang namnamin ang sandaling yon.
Saglit pa kaming nanatili sa simbahan para asikasuhin ang ilang dokumento. At nang matapos ay dumiretso na rin kami sa aming bahay para sa isang simpleng handaan. Sumalubong sa akin ang aking mga magulang na niyakap ako ng mahigpit. Bakas ang tuwa sa kanilang mukha at ramdam ko rin yon sa mga yakap nila. "Congratulations anak!" Sabay na sabi nila mama at papa. "Maraming salamat po." Nakangiting sagot ko. "Xander, ingatan mo itong anak ko ha?" Bili ni papa na nakatingin kay Xander. "Hindi niyo na po kailangang sabihin sir." Nahihiyang sagot naman ni Xander. "Tawagin mo na lang akong papa." Natatawang sabi ni papa. "Sige po, papa." Sambit ni Xander at bahagya pang napakamot sa batok. Sunod namang lumapit sa amin ay ang mga magulang ni Xander. Hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin ako sa tuwing lalapitan nila ako. Kahit pa isang buwan na simula nang umuwi sila sa Pilipinas at magkita kami. "Congratulations sa inyong dalawa!" Masayang sabi ni Ma'am Valerie. "Thank you po." Sagot ko naman. "Kumain na tayo." Anyaya naman ni Xander. Napuno ang gabing yun ng kwentuhan at sayawan. Nagulat na lamang ako dahil naghanda pala ng bonggang parehong magulang namin ni Xander. Inabot na rin ng madaling araw ang party na yon, kaya naman labis na pagod ang nararamdaman namin ni Xander nang makahiga na kami sa kama. "Maraming salamat, baby." Biglang sambit ni Xander. "Para saan naman?" Nagtatakang tanong ko. "Dahil ako pa rin ang mahal mo kahit matagal tayong nagkalayo. Dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na makasama kayo ng anak natin." Seryosong sabi niya at bahagyang hinalikan ng noo ko. "Ako nga itong dapat na magpasalamat sa iyo dahil hindi ka sumuko sa paghahanap sa akin at tinanggap mo pa rin ako sa kabila ng nagawa ko." Naiiyak na sabi ko. "Oh, huwag ka nang umiyak. Dapat masaya tayo ngayong gabi." Sita niya sa akin. "I love you." Nakangiting sabi ko. "I love you too." Sagot naman niya at agad na hinalikan ang labi ko. Dahil sa labis na pagod ay hindi na rin namin namalayang nakatulog na pala kami. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nagpaalam na ang mga magulang ni Xander na babalik na ng Australia. Samantalang ang mga magulang ko naman ay umuwi na sa probinsya. Unti-unti na ring lumalago ang inregalo sa aking restaurant ni Xander. Wala na akong ibang mahihiling pa. Si Xavier naman ay naglalakad na rin at naisasama na namin sa paggagala. "Friend, hindi ka na mahagila, palibhasa masaya ng love life mo." Pangaasar sa akin ni Agnes nang bumisita siya sa aming bahay. "Busy lang, sira." Natatawang sagot ko. "Kamusta naman ang buhay may asawa?" Nakangising tanong niya pa. "Ayos naman, naiinggit ka na ba?" Pangaasar ko naman sa kanya. Kamusta na ba kayo ni Kiko? Ang bagal naman ng relasyon nyo?" Dagdag na biro ko pa. "Pwede ba hindi ako easy to get no?" Singhal niya sa akin. "Ewan ko sa'yo." Sambit ko. Iniwan ko na muna siya sa sala kasama si Xavier at nagpunta ako sa kusina para maghanda ng merienda. Ilang oras pang nanatili sa bahay si Agnes bago siya sunduin ni Kiko. Natatawa na lamang ako dahil sa hanggang ngayon ay wala pa rin silang label kahit ang tagal-tagal na nilang lumalabas. "Galing dito sila Kiko?" Biglang tanong ni Xander nang kararating lang. Oo, sinundo niya si Agnes." Sagot ko. "Akala ko si Kiko lang nagpunta rito Nakasimangot na singhal niya. "Nagsiselos ka ba sa kaibigan mo?" Natatawang tanong ko. "Oo, ang buong akala ko nga ay mag-asawa na kayong dalawa nung muli tayo nagkita Pag-amin niya. "Kaya hindi mawawala ang selos ko sa kanya." Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko naman mapigilan ang pagtawa ko ng malakas. "Mag-asawa na tayo, baby. Huwag ka nang magselos doon dahil may Agnes na yun." Saad ko. "Kahit na." Parang batang singhal niya. Napailing na lang ako at marahang lumapit sa kanya para yumakap. "Mahal na mahal kaya kita. Kaya huwag ka nang magsiselo sa iba." Natatawang sabi ko. "At mahal na mahal din kita." Sagot niya sa akin at agad na hinalikan ako sa labi. May mga araw pa rin na hindi ko maiwasang mapatanong kung deserve ko bang lahat ng ito matapos ng ginawa ko noon.
Para bang isang panaginip ang lahat ng nangyari, kahit pa alam kong totoo naman to. Araw-araw akong nagpapasalamat dahil muli kaming pinagtagpo ni Xander. Mabuti na lang din at hindi niya ako sinukuan, dahil kapag nagkataon ay hindi kami aabot sa ganito. Masaya na ako sa kung ano man ang meron kami ngayon at wala na akong ibang mahihiling pa. Oh, bakit naman nakatulala ka riyan? Biglang tanong ni Xander. Wala, may naisip lang ako. Sagot ko. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ako na lang ang isipin mo. Nakangiting sambit niya. Magsasalita pa sana ako nang bigla niya akong halikan. Naging mapusok ang halik na yon at naramdaman ko na lamang ang paglalakbay ng mga kamay niya sa buong katawan ko. Napagdesisyonan naming pumunta sa kwarto at doon ipagpatuloy ang aming ginagawa. Hinayaan ko siyang gawin ang lahat ng gusto niya at nakangiti akong napayakap sa kanya matapos may mangyari sa amin. Hindi ka ba nagsisisi dahil ako pa rin ang pinili mo? Biglang tanong ko. Bakit naman ako magsisisi? Nagtatakang tanong ni Xander. Alam ko namang nahirapan ko noon dahil sa pag-alis ko. Bakit hinanap mo pa rin ako at tinanggap sa kabila noon? Diretsyong tanong ko. Mahal kita noon pa man, Eunice. Di naman nagbago yun kahit pa iniwan mo ko. Sagot niya. Mahal din kita. Sambit ko. Alam ko naman yun. Natatawang sabi niya. Mabuti na lamang at isang katulad ni Xander ang nakilala at napangasawa. Nakikita ko kung papaano niya gampanan ang pagiging isang mabuting ama't asawa. Kaya naman ginagawa ko rin ang lahat para maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi ako mapapagod na magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Nagpapasalamat din ako kay Agnes at kay Kiko na hindi ako iniwan noong mga panahong kailangan ko ng karamay. Sila ang dahilan kung bakit kinaya ko at kung bakit nalagpasan ko ang pagsubok na yun ng aking buhay. Matulog ka na. Sita sa akin ni Xander. Bahagya pa akong nagulat dahil ang buong akala ko ay tulog na siya. Mas hinigpitan ko naman ang yakap ko sa kanya. Naramdaman ko na lang na hinalikan niya ako sa noo bago muling umayos ng higa. Good night. Nakangiting sambit ko. Napagtanto ko na kahit gaano kalala ang kasalanang nagawa mo, kung mahal ka ng tao ay patatawarin ka nito. Ngunit hindi rin yung dahilan para abusuhin ng taong nagmamahal sa atin. Dapat ay magpasalamat pa tayo dahil muli tayong tinanggap at dapat ingatan natin sila. Kailangan nating gawin ang lahat para maiparamdam sa kanila kung gaano tayong nagpapasalamat dahil pinatawad nila tayo. Hindi na rin dapat natin inuulit ang mga pagkakamali natin dahil ang lahat ng tao ay meron ding limitasyon. Hindi lahat napapatawad at mas lalong hindi lahat nabibigyan ng ikalawang pagkakataon para makabawi. Wakas.